Sisikapin ng Department of Public Works and Highways na makabuo ng panibagong 2026 budget proposal nang walang anomalya sa loob ng isang linggong palugit ng House Committee on Appropriations. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na lilinisin nilang mabuti ang panibagong bersyon ng 2026 budget proposal ng kanilang ahensya. Kamakailan lang, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos ng malalimang pagrepaso sa panukalang pondo ng DPWH kasunod ng iba't ibang issue na iniuugnay rito. As much as possible, yung mga pinoint out na red flags ng ating Kongreso ay buburay natin. Walang doble, walang completed na mayroon pa rin budget. Yun, unacceptable yun. Ngayong araw, humarap si Secretary Dizon sa budget briefing ng House Committee on Appropriations. Pero hindi muna siya nagbigay ng presentasyon ukol sa kanilang budget proposal habang isinasaayos pa ang nilalaman nito. Sa interpelasyon, naglatag na lang ang mga kongresista ng kanilang mga hinaing at mungkahi sa kagawaran. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, sa pagpaplano pa lang ng flood control projects, dapat ay bigyang prioridad na ng DPWH ang mga lugar na tunay na laging binabaha. Ito po, yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense. Sabi ni Secretary Dizon, sa higit 880 billion pesos na panukalang pondo ng DPWH para sa 2026, lagpas 30% nito o 268.3 billion pesos ang nakalaan sa flood control projects. Kaya naman, talagang tututukan nila ang pagrepaso rito. Pero ang tanong, mayroon na bang flood control master plan sa bansa? Tugon ng kalihim, wala pa sa buong bansa pero sa Metro Manila may binubuo na. Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. At sana po, pag ito'y natapos, pwede po itong i-replicate sa ibang mga lugar sa buong bansa na prone sa pagbaha. Sa ngayon, may ilang kumpanya ng blacklisted dahil sa pagkakadawit sa anomalya sa flood control projects. Pero paglilinaw ng DPWH, dapat ay tapusin pa rin nila ang kanilang obligasyon. Yung binacklist na po natin, yung Wawaw at saka yung SIMS, no? Kahapon lang po yun. Pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors. Pero kailangan din po nating tapusin, siyempre kung meron silang ongoing. So pag-uusapan po namin ng ating operations group kung paano po ang magiging sistema, kung ano po ang gagawin natin para matuloy. Matapos ang 5 oras, nagpasya ang Appropriations Committee na i-defer muna ang briefing ng DPWH. Binigyan ng komite ang kagawaran ng 1 linggo o hanggang September 12 para isumite ang kanilang revised budget proposal. Sa mga susunod na araw, inaasahang muling haharap dito sa Kamara ang mga opisyal ng DPWH para ipresenta ang kanilang bagong budget proposal. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.